Nito lamang August 3, 2025 ay isa na namang musmos ang naging biktima ng karumal-dumal na pagpatay sa Novaliches, Quezon City. Ang 9 years old na si Kaykay ay natagpuang wala ng buhay sa isang bakanting lote matapos na mawala. Sa kasong ito ay talaga namang mapapatanong ka kung totoo pa ba ang kasabihang ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Tagpo ang batay ang isang babaeng 9 na taong gulang sa isang bakanting lote sa Quezon City. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. August 3, 2025, nagulantang ang mamamayan ng Novaliches, Quezon City. Natagpuan kasi ang wala ng buhay na katawan ng 9 years old na si Kyle Joanna Lopez o Kaykay. Ayon sa pamilya ni Kaykay, August 2, 2025, araw ng Sabado walang pasok, kaya naman maghapon lamang na nasa bahay si Kaykay. Pagsapit ng alas 2 ng hapon ay nagpaalam ito na makikipaglaro sa mga kababata niya sa labas ng kanilang bahay. Nakuhaan pa sa CCTV ang paglabas ni Kaykay ng pintuan. Lingid sa kanyang pamilya na ito na ang huling sandali na makikita nila ang anak. Pagsapit kasi ng hapon ay bigla na lamang itong naglaho at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nagsimula nang mag-alala ang kanyang ina nang mapansin niyang hindi niya nakikita ang anak na si Kaykay sa grupo ng mga batang naglalaro sa lansangan. Sinimulan nilang hanapin ang anak subalit walang kahit na sino sa mga naroon ang makapagturo sa kanya kung saan nagpunta si Kaykay. Wala din ito sa bahay ng mga kamag-anak kaya naman nagdesisyon na sila na humingi ng tulong sa mga officials ng barangay na tumulong naman sa paghahanap sa bata. Mas nag-alala pa sila nang magsimula ng kumagat ang dilim at wala pa rin Kaykay na umuuwi sa kanilang bahay. Nanawagan na rin ang pamilya sa social media sa kung sinong maaaring makakita sa batang si Kaykay. Nag-offer pa nga ang pamilya ng 10,000 hanggang 30,000 na pabuya sa kung sino makakapagbalik sa bata sa kanyang mga magulang. Pinakalat din nila ang larawan ni Kaykay. Ayon sa post, huling nakita si Kaykay na nakasuot ng puting t-shirt, brown na short at puting tsinelas. Gumawa din sila ng page na may title na Help Us Find Kaykay na nagkaroon ng 174 followers. Karamihan sa mga ito ay mga mamamayan ng Novaliches. Halos buong gabing hindi natulog at nagpahinga ang pamilya ni Kaykay dahil sa labis na pag-aalala. Lahat sila ay nagbabaka sakali na uuwi sa kanila ang bata. Naikot na rin nila ang buong pasikot-sikot ng Barangay Santa Lucia, Baluyot Subdivision, mga playgrounds. Subalit bigo sila na makakita ng kahit na anong clue na makakapagturo kung nasaan ang bata. Kinabukasan August 3, 2025, araw na ng linggo, ay muli silang nagsagawa ng paghahanap. Sa pagkakataong ito ay katuwang na nila ang mga pulis at mga officials ng kanilang barangay. Para tuluyan ang mahanap si Kaykay ay nagsimula silang magbahay-bahay at nakiusap sa lahat ng mga bahay at establishment doon na may mga CCTV camera na naka-install sa labas ng bahay. Nagbabaka sakali sila na sa pamamagitan ng mga ito ay makikita nila kung saan ba nagpunta ang batang si Kaykay. Hindi naman sila nabigo dahil nagawa nilang makakuha ng mga footages sa huling sandali ng bata. Sa isang footage ay nakita nila si Kaykay na naglalakad sa gilid ng kalsada. Sumusunod ito sa isang binatilyo. Agad nilang hinanap ang 13 years old lamang na binatilyo at dahil nga bata pa ay sinamahan naman ito ng kanyang tiyahin sa tanggapan ng barangay kung saan ito kinausap ng kanilang barangay captain. Sa pakikipag-usap nila sa binatilyo ay umamin naman agad ito na siya nga ang huling nakasama ng batang si Kaykay. Bagamat nang tanungin nila kung saan nito dinala ang bata ay nagpaiba-iba pa ito ng mga sinasabi. Noong una ay tila pa nga nabunutan ng tinik ang pamilya kasi inakala nila na buhay pa si Kaykay. Kasama ang mga barangay officials ay muli nilang sinunson ng daan na huling dinaanan ng dalawang bata base sa kuha ng CCTV.
Ilang beses pa silang huminto at pilit na tinatanong ang binatilyo kung saan niya ba talaga dinala si Kaykay. Mas nag-alala pa nga ang pamilya dahil hapon na at ilang oras na lang ay lulubog na ulit ang araw. Sabihin mo na, boy. Sabihin mo na. Parang awa mo na. Magagabi na naman, boy. Oh, dyan daw, dyan daw. Ay, kay Bia. Kay Bia. Hindi pa man nila nararating ang lugar na tinuturo ng binatilyo ay sinalubong na sila ng iyakan at malakas na mga palahaw. Natagpuan na kasi ng ama ni Kaykay ang kanyang katawan. Nakuhaan pa ng video ang mga pangyayari kung paano natagpuan ang katawan ng kawawang bata. Bagamat hindi ko na po ipapakita ang nasabing video dahil sa labis na kasalanan nito. Bandang alas 5 ng hapon ang matagpuan ang katawan ni Kaykay sa bakanting lote sa barangay Santa Lucia. Ang nasabing lote ay napapalibutan ng matataas na pader at may bakal na gate na nakakandado. Sa gilid nito ay may malalagong puno ng saging, damo at mga halaman. Dito nila natagpuan ang nawawalang musmos. Sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City, nakita ang bangkay ng isang batang babae, 9 anyos ang edad. Diyan mismo sa sulok na yan ng pader natagpuan ang bangkay ng bata. Agad na binalutan ng ama ni Kaykay ang kanyang anak ng kumot at saka ito niyakap, kinarga ng kanyang 2 bisig. Isang tagpo na kahit sino ay talaga namang maiiyak. Damang-dama mo ang sakit na nararamdaman ng isang ama habang yakap-yakap niya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Sino na yung mag-message sa akin? Sino na mag-voice message na, Papa, I love you. Sino na yung tatanong sa akin na, Papa, anong oras ka uuwi? Pag nasa trabaho ko. Yun yung magre-request na, Papa, pasalubong ha. Hanggang talagang puro voice message madalas na, ingat ka po, I love you. Ganun. Nung nakita ko siya, ang isip ko agad, dapat sa akin lang ginawa. Hindi na sana po, napakabata pa kasi. Nakabalot na po siya ng kumot eh. Kasi siguro po nung unang dumating doon na yung magulang mismo, nung nakita nung magulang na lalaki yung anak niya, binalot niya po kagad ng kumot kasi natagpuan po yung bata ayon doon po sa mga nakakita, ubod-ubad na. Ayon sa report, natagpuan ang katawan ni Kaykay na walang anumang kasuotan. Kaya naman una nang hinala ng mga pulis na ito ay kaso ng paggagahasa at pagpatay. Ganun pa man, isinailalim nila ang katawan sa post-mortem examination o autopsy at base sa resulta ay positibo nga na ang batang si Kaykay ay biktima ng panggagahasa. Muni niya po, ang pagkakasabi niya po sa amin nung gabi na yon ay sinakal niya lang. Pagkasakal niya, nawala ng malay, doon na po ginawa siguro yung hindi dapat mangyari. Ayon sa suspect ay sinakal niya si Kaykay hanggang sa mawala nito ng malay bago niya ginawa ang pakay. Bagay na naging palaisipan naman sa mga investigador. Maliit lamang kasi ang katawan ng suspect. Si Kaykay naman ay malusog na bata sa edad na 9. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay napapalibutan ng matataas na pader at ang gate nito ay nakapadlock. Kung iisipin mo ay imposibleng kayanin ng binatilyo na dalhin doon ang biktima na mag-isa lamang siya. Mayroong gate doon na nakakandado. Yun din po yung isa sa mga pinag-iisipan po ng kapulisan natin na parang hindi kaya ng 13 years old na isama yung bata ron sa loob dahil maliit lang po yung bata kung nag-iisa lang po siya. Kaya naman hindi pa rin nila kinukonsider na solve at close na ang kaso. Hindi pa rin nila isinasantabi ang usapin na maaaring hindi lamang ang minor de edad na binatilyo ang gumawa ng krimen. At dahil nga wala pa sa tamang edad,
Ito ay nasa pangangalaga ngayon ng Molave Youth Home habang hinihintay ang desisyon ng City Prosecutor's Office, bagay na nagpapaliyab sa damdamin ng mga nagmamahal kay Kaykay. Sa pahayag ng pamilya, sa malalim na lungkot ipinababatid namin na natagpuan na ang aming pinakamamahal na si Kaykay, ngunit siya ay wala ng buhay. Kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa paghahanap at humihingi ng inyong mga panalangin habang kami naglalakbay tungo sa paghingi ng katarungan para sa kanya. Paalam, mahal naming Kaykay. Ang pagkamatay ni Kaykay ay nagtanim ng takot sa mga mamamayan ng Novaliches, dahilan para paghigpitan nila ang mga anak at pagbawalan sa paglabas ng bahay. Bihira ka makakakita ngayon ng mga batang humahalakhak at masayang naglalaro sa labas ng bahay, sa takot na maaaring matulad din sila kay Kaykay. Nakakalungkot na pabata ng pabata ang mga nasasangkot sa karumal-dumal na krimen. Sinusulong ngayon ni Senator Robin Padilla ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa 10 years old para sa mga kasong tulad ng panggagahasa at pagpatay. Sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong August ay sikat na binabalik-balikan natin ang mga katagang binitawan ni Dr. Jose Rizal noon na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Subalit habang tumatagal, paraminta din ng parami ang mga karumal-dumal na krimen na kinasangkutan ng mga kabataan. Kaya naman mapapatunong ka na lang kung totoo pa nga ba ang kasabihang, ang kabataan nga ba ang pag-asa ng bayan.